Ano po reaksyon ninyo sa mungkaing gawing kada kilo o per kilo na lang ang pagbebenta sa mga itlog sa merkado? Ano naman, open naman kami dyan, kaya lang, yan siguro more than 10 years ago, pinag-aralan na namin yan lumibot kami sa buong Pilipinas. Medyo hindi ganun kasimple. Kasi nung nakita namin sa mga malalayong probinsya, pinunta namin yung maraming layer farm. Nakita na una sa lahat, nakita namin iba-iba yung lagayan na itlog. May nakalagay sa basket, may nakalagay sa kahon, may nakalagay sa plastic tray, at may nakalagay sa carton tray. So, ang maganda yan kasi una sa lahat, kaya namin inisip yan, ipapakita namin sa ating mga kababayan na kahit halimbawa ngayon, kahit nagmahal ang itlog, pinakamura pa rin itong source ng protina. Opo. Kasi ang isang kilong itlog, mga 16 na perasong medium. Lalabas yan, 120 pesos per kilo lang ang magiging halaga. Ngayon, ang isang diyan, isang nakikita namin problema dahil hindi pare-pare yung lagayan, magkakaroon ng multiple handling, yung pasalin-salin, patimbang-timbang. Baka ang pangamba namin, baka pagdating sa retail na, tumaas ang presyo. Baka ikatwiran nila, maraming nababasag sa presyo. Ganun ba? Yun ang isang At saka, yung sa atin, siyempre, medyo mahirap ang buhay, lalo na ngayon, namamahal ang bigas. Kung konti na lang ang natitirang pera para sa ulam, paano kung ang bibili na yung mga 2 piraso lang, mga 3 piraso, o 4? So, kumbaga hindi 1 kilo ibebenta mo. Nung pinag-aaralan namin, naging issue nun, hindi ba yung sa mga department store ang sinusukli, yung mga candy? Baka kung gano'n, kung halimbawa masyadong barya yung maging halaga, baka hindi naman masuklian na yung mga mamimili natin, baka lumabas na mahal din. Yun ang isang nakikita namin. Pero open kami na pag-aralan mabuti yan kung paano pwedeng gawa na. Yung bultuhan na lang po siguro per kilo, pero pag tingi-tingi, pwede naman. Pero pag bultuhan, halimbawa 24 pieces or 12 pieces, so yan, per kilo na lang. Kung ganyan, per kilo na. Pero alam mo, Aljo, sa mga farm namin, patimbang naman yan Ang mga itlog, bago namin ibenta yan, meron kami tinatawag na egg grader. Doon namin inihiwala yung large, yung medium, yung small, pamamagitan ng timba. Halos lahat ng mga farm ganyan, pero lang yung maliliit talaga na nagbebenta sila, tawag doon assorted, yung hindi pinipilian. So, yun, may presyo sila. Pero karamihan sa amin, paglabas ng farm yan, standard na yung timbang niyan. Okay. Nagkakaroon lang ng problema sa retail talaga at saka siguro sa middleman to bisan. Ang pinupunto dyan ng Department of Agriculture, sir, ang pandaraya sa bentahan ng mga itlog. Ang mga maliliit, binibenta ng medium. Yung medium naman, binibenta ng large. Yan ba'y totoo? Nangyayari naman talaga yan, Aljo, kasi ang pagitan naman ng mga sizes na itlog, 5 gramo lang Kaya kung ikaw hindi bihasa sa pagbili ng itlog, pwedeng maligaw ka o mabigyan ka ng hindi tamang sukat. So, kaya kung patimbang, eksakto yan. Kung tama yung timbangan, eksakto yan. Ang problema nga lang, baka nga magmahal, baka sabihin nila, kailangan namin taas ang presyo kasi nababasagan kami katitimbang natin. Yun na nga, maraming dahilan. Ano po sa tingin nyo dapat na gawin para maiwasan yan? Dapat siguro masusing pag-aralan pa rin. Una sa lahat, dapat standard din tayo doon sa pinaglalagyan para hindi na rin timbang ng timbang. Dapat halimbawa, isa lang yung timbang na ginagamit ng mga tray, yung mga ganon, para hindi na pasalin-salin. Kasi ang itlog babasagin hindi ba? Baka mabasag, no? Kasasalin mo, baka nababasag. Siyempre, pagka napasagan yan, ipapatong yung presyo na nabasag sa hindi ba? Kaya pwedeng tumaas din. Sa ngayon po, kumusta ang supply ng itlog sa bansa? Yan naman, Aljo, medyo nasa low side tayo. Pero sa karanasan naman namin, sa mga agricultural products, ang itlogan talagang kada Pasko at Bagong Taon, hindi maaaring hindi tataas ang demand. Tataas talaga, no? Gawa ng cake, yung mga kakanin, kamukha ng leche plan. Kaya taon-taon yan talagang tumataas ang demand ng itlog. Pero alam mo, Aljo, ang taas ng mga farm namin, hindi naman ganun Alam mo, nung isang linggo, ang presyo,
ng medium. Medium yung kadalasan sinusukat kasi yan. Opo. Yung medium, yan ang pinakamaraming iniitlog ng manok. Mm-mm. Ang presyo ng isang linggo, 7 pesos 11 centavos isang piraso. Itong linggong ito, tumaas ng 7 pesos 19. 8 centimos lang ang tinaas. Kaya lang, siyempre, sa retail na kung tumaas 50 centimos, kung minsan piso pa. So, yun ang, hindi lang naman sa itlog yung problema. Sa manok naman, problema din yan. Ngayon, 4 na araw nang bumababa ang presyo ng manok sa mga farm namin, ang ibinaba niyan sa loob ng Pero, hindi ba, nasa news ngayon, tumataas ang presyo ng manok. 210 na ang sinasabi nila. Opo. Ang sinasabi naman namin, talagang may sarili mundo naman yung retail natin, hindi ba? Pagka ganito sa farm, Opo. Tumataas yan sa retail. Okay. Pakiliwanag po, sir. Pakipaliwanag. Ninyong gawing kada kilo na ang pagbebenta sa mga itlog sa merkado. At ako na nga ang chairman ng Egg Council of the Philippines. Opo. Ito ay isang national association din ng mga mag-itlog sa buong bansa. Opo. So, breeder at saka layer farm. Ngayon, na pag-usapan lang namin yan ni Orly dahil sinasabi niya na mukhang ang mga consumer nagre-reklamo, lumiliit daw ang size ng itlog. So, malaki ang tendency, yung small ginagawa medium, medium ginagawa large. Sabi ko, ang solusyon dyan para hindi na nadadaya, itimbangin. Para per kilo. Ngayon, ang magiging problema nga rin dyan, yung mga nagtitingi-tingi. Ibig sabihin, bibili ng 2 piraso, 4 na standard ng tray, standard ng plastic box na gagamitin para pag tinimbang, babawasin na lang ng babawasin yung tara o timbang ng plastic at ano. Napakalaki ng mamimeno sa basag dyan. Ngayon, dahil hindi pa naman natin kaagad talaga ma-i-implement yan, marami pang dapat gawin. Nakakala magkaisa yung mga lahat na nag-aalaga ng layer at mag-standard ng lahat ng gagamitin. Pero sa ngayon, ang pinakamabilis na dapat natin gawin para ang ating mga consumer ay ating maproteksyonan. Sa palengke, di ba, may nakatumpok-tumpok yan. Small, medium, large, XL. Total naman may standard weight galing sa DTI. Ilagay mo yon. Halimbawa, katulad ng medium, 55 grams to 59 grams. So, pag nakita niya yan, tumampot ka. O ikaw ay bibili, gusto mo medium, tumampot ka na isa. Dapat sila may timbangan kahit hanggang 100 grams lang yung isa lang. Pag yan ay pumasok doon sa 55 to 59 grams, edi kumpiyansa ka na ang binibili mo, tama na ang size medium. So, yun. Sana magawa yun. Napakadaling gawin nun. Hindi mo naman kailangan timbangin lahat yung itlog na nakaroon sa ikaw ay pumili. Magkakakumpiyansa ka na. Na mukhang tama yung ginagawa nung nagtitinda. O pag hindi tama sa timbang, lumipat ka ng tindahan. Ang dami naman nagtitinda na itlog sa palengke. Kahit walang timbangan, pag uwi mo, testingin mo kung tama ang timbang. At sa susunod, huwag ka nang bumili sa kanya. So, yun, malaki may tutulong na. Kasi ako, pumupunta din ako ng palengke, namimili po tayo ng gulay. Yung gulay ho talaga, kinikilo . Halimbawa, 2 talong, kinikilo ho yan, hindi naman pira-piraso. Tama. Maglagay na lang siguro standard na ito, per kilo ng itlog, kung 2, kung ting ganun din. May mga digital na weighing scale. Tama. Opo. At napakadaling computein. Meron namang yan. Meron niyang automatic na timbangan na meron ng presyo. Pwede. Ganun yun. Diba? Para sa supermarket, pag tinimbang mo, nandun agad yung presyo. Automatic na yun . Why not yun ang gamitin? Sa totoo lang. Para hindi tayo madaya. Tama. At saka, sa totoo lang, yung kinatatakutang mababasag, ako'y naniniwala, mas hindi mababawasan yung mababasag. Maingat na tayo dyan siguro, yung mga negosyante. Naka-tray. Titimbangin mo lang yung isang tray. Babawasin mo yung timbang ng tray. Di malalaman mo na kung ilang gramo yung net weight. Oo nga. Times yung amount per kilo.
Di automatic lalabas na yung ano. So, kung tutusin, magagawa ng ng sistema. Kanina po nakausap natin si Ginoong Georgie San Diego ng Philippine Egg Board Association. Dapat daw may standard na timbangan sa merkado. Tama. Okay. At saka standard ng mga ginagamit na tray. Yes. Kaya yun lang naman ang gagawing sistema. Pero kahit hindi standard ang tray, pagka sa palengke, at iisa lang naman tray ang bibilihin, di timbangin mo yung isang tray. Timbangin mo ngayon yung tray. O di bawas mo, di tapos na. Ang kagandahan doon ay hindi mo na susuput-suputin. Yun nga yung nakakabasag eh. Yung, di ba? Parang ganon. At ang matindi, ang basag na malaki ay kapag sinusort mo or ginigraded mo ang ating mga itlog. Nakausap niyo po ba ang Department of Agriculture kaugnay sa mungkahin yung yan, Congressman? Hindi pa naman. Yan alam kong si Joji, kaibigan natin yan. Yan presidente ng chairman ng Egg Federation, Philippine Egg Board. Kami magkakasama ng mga yan sa industriya. Nagkataon lang na nagkadalawa yung association. Pero iisa naman ang aming puntuhin. Puro sa ikabubuti ng industriya. So, tama na pwedeng pag-aralan ng masusi ang panukalang yan. At ibig sabihin, may chance ang pwedeng mas makabuti sa industriya. Katulad ng mga Goldilocks, yung malalaki, pwedeng timbang na eh. Malaki ang hindi pa sila nagdududa na yung binili nila baka hindi medium. Okay. Baka hindi large. Opo. Maraming salamat po, Aga Party List Congressman Nicanor Briones. Maraming salamat. Sabihin mo kay Kong Erwin, kumusta? Kami magkasama sa Kongreso ni Kong Erwin. Baka rarating po. Chairman ng Egg Council of the Philippines, Congressman Briones. Madagdag ko na lang. Yung bakuna. Tama. Bird flu. Kinakailangan madaliin yun. Kasi, alam mo yung aming lalawigan, nagpo-produce 15 million eggs. Yung aking bayan, ng San Jose, Batangas, egg capital of the Philippines, nagpo-produce kami ng 12 million eggs a day. So, ang ibig sabihin, pag yan ang napasok ng bird flu, napakaya dyan sa norte, ay nakakatakot ang senaryo sapagkat pwedeng yung 8 pesos maging 16 pesos, madubli ang presyo. Dahil kami may pinakamalaking pinanggagalingan ng itlog ng itlog. Okay. Ganon din ang baboy. Kinakailangan lumabas na yung bakuna. Madalin. Yan ang ating panawagan.